Praise the Lord. Pwede po bang tayo po tumayo? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Gusto ko lang pong basahin sa inyo ang sabi ng Philippians chapter 2 verse 5 to 11. It says here, "Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Come on, let us give Him all the praise. So, hallelujah. Malaya po kayo na itaas ang inyong kamay, pikit ang inyong mata. In every form po na gusto ninyo na sambahin po natin ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. You were the Word at the beginning, one with God the Most High. Your hidden glory in creation, and now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. Yes, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name. The name of Jesus. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name.
The veils are before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Death could not hold you. The veils are before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah, Lord. Yours is the kingdom, Lord. Yours is the glory, oh God. What a powerful name you are, oh Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. We bless our holy name right now. We bless your name, oh Jesus, this very morning, oh God. Hallelujah, Lord. We glorify you alone, oh God. We honor you, oh Jesus. The name above all names. The name of Jesus that we exalted this morning. We glorify you, oh God. We honor you, Lord. Your name alone, oh Jesus, be exalted in our midst. Your name alone, oh God, be glorified in our midst. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the honor, oh God, this very morning. Be glorified, Father, this very morning as we gather in your name. In the name of Jesus. Lord, thank you, Father. Thank you, Jesus, for this very morning, oh God. Mulit-muli, Panginoon, binisita mo na naman kami. Sasamahan mo na naman po kami, oh God. Salamat, Panginoong Yesus, sa dakilang presensya mo sa umagang ito, Panginoon. At patuloy nga po, Lord, patuloy kaming lumalapit sa iyo, Lord God. Nagpapakumbaba, Panginoon. Lord, isinusuko ang bawat buhay namin sa iyo. Ang bawat puso namin, Panginoon. Ang bawat
kaisipan, O Lord God, na mayroon kami sa sandaling ito, Panginoon. Patuloy po, O Diyos, na linisin mo kami, O God. Dahil po, Lord, alam namin kami bukas na aklat sa iyong dakilang harapan. Wala kaming maitatago sa iyo, Panginoon, kaya sa oras na ito, ipinagkakatiwala namin sa iyo, Lord, ang aming buhay, ang aming puso't isip, Panginoon. Ang buong katauhang ito, O Diyos, ay linisin mo at malaya kang kumilos, Panginoon, sa bawat buhay namin. Lord, salamat sa iyong ginawa, Panginoon. Salamat, Panginoong Yesus, sa pagbibigay mo ng iyong buhay upang kami magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya sa iyong harapan. Kaya sa sandaling ito, salamat po ng marami. Salamat ng marami sa pagkatawag mo sa bawat isa sa amin, O Lord God. And this morning, Lord God, ayahan mong malaya kaming magpuri sa iyo. Ayahan mo, Lord God, na makita mo ang bawat puso namin, O Lord God, na buong-buong nagpapakumbaba sa iyo at nagbibigay ng papuri sa iyo, O Diyos. Dahil ikaw ang dakilang Diyos na tumawag sa amin, Lord, apart from you, Father, apart from your goodness, apart from your faithfulness, apart from your love, and apart from that things you have done on the cross of Calvary, we are nothing, O Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord, sa bawat isang anak mo, Panginoon, na gagamitin mo sa wagang ito. Father, thank you for your faithfulness upon your children who stand by you, O God, that you have called by your name. And this very morning, pinagkakatiwala po namin, Panginoon, pangunahan mo ang bawat isang anak mong tatayo, Panginoon. Lord, from the worship team, O God, thank you for your goodness. Thank you for this grace that abounding, Lord, in the life of these children, Lord, who have worshiped you in spirit and in truth. Father, be glorified upon their hands, be glorified upon their voices, and be glorified even the instrument, Lord. Thank you, Father God, Lord, sa mag-exhort din po ng giving. Salamat po, Diyos, sa mensahe that it will continually, Lord God, Lord, give us a heart, a generous heart, Lord, in giving, in obedience unto your words, and in loving you, Father. And Lord, thank you. Thank you, Lord, sa lahat na magte-testimony, Panginoon. Be glorified, Lord. Tatayo lamang, Panginoon, ang magpapatotoo dahil may ginawa kang mabuti, dahil ikaw ay Diyos ay pinakita mo ang kaluwalhatian mo sa bawat buhay, Panginoon, upang, Father God, ibalik lamang sa iyo lamang ang papuri, Panginoon. And Lord, thank you for the great message, Lord God. Salamat sa iyong mensahero. Pangunahan mo siya, Panginoon. Thank you, Father, for the wisdom that comes from you, Lord. Bless your word. Bless your son, Lord, na gagamitin mo. You know his heart. I-bless mo siya mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan, that your word, Lord, will reveal your glory. Your word, Lord, will reveal your goodness, your love and your faithfulness upon each and every people, Lord, na makakarinig nito. Ama, salamat sa kaluwalhatiang pinagkakaloob mo upang ang pangalan ng aming Panginoong Yesus ay mahantad, O God. And this very morning, Lord, ikaw lang po, Panginoon, ang nais naming madakila. Nandito kami, Panginoon, upang makatagpo ka. And thank you, Lord, for your faithfulness na hindi kami kailanman nagkamali. Nagkamali ng Diyos na pinananampalatayanan at patuloy mong sasamaan, Lord, ang iglesyang ito. And we pray, Father, as your word revealed this morning, you alone, Father, be exalted. You alone, Father, be glorified, O God. Only the name of Jesus. Jesus, Jesus alone. Amen and amen. Come on, let's praise his name. Yes, Lord. Come on, church. Come on, sing with us.
wandering into the night, wanting a place to hide his weary soul, his bag of bones. his vagabonds. And I try with all my might, but I just can't win the But fight. I just can't win the fight. I'm slowly drifting. Oh, vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, and placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. I cannot Deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. for so long, So long to my old friends. burden and bitterness. Burden and bitterness, you can just keep it moving. You ain't welcome here. From now till I walk the streets of gold, I sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home. He picked me up, he turned me around, and placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Pwede ko bang marinig yung mga kamay na pumapalakpak para sa Panginoon? Ang sabi po ng kanta, Hell lost another one, I am free. Sabihin mo sa sarili mo, I am free. I am free. Kung ano man yung tanikala mo ngayon, kabigatan na dinala si church, pinapalaya ka ng Panginoon. Sabihin mo, malaya ako. Amen. Anxiety man yan, utang man yan, pinapalaya ka na ng Panginoon. Sabi mo, hell lost another one, I am free. I am free. I am Come on, tell yourself, Hell lost another one, I am free. I am free. I am free. Hell lost another one, I am free. I am free. I am free. Hell lost another one, I am free. I am free. Sabi mo sa katabi mo, I am free. Hell lost another one, I am free. I am free. I am free. Hell lost another one, I am free. I am free. I am free. Hell lost another one, I am free. I am free. I am free. Hell lost another one, I am free. I am free. Oh, you picked me up, you turned me around, you placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, he picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Gusto ko na sanang i-end, pero something in me says, hindi ka pa convinced sa sinasabi mo kanina na you are free. Pwede bang umanap ka ng partner mo o kaya harapin mo na lang yung katabi mo? Nagkakahiyaan pa sila. Sige na, humanap ka na ng katabi mo dyan. Sabi mo sa kanya,
Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. I am. Oh, repeat mo siya. Hell lost another one. You are free. You are free. You are free. Hell lost another one. You are free. You are free. You are free. Oh, lipat. Lipat muna ng partner. Switch, switch. Sige, switch. Sabihin mo sa kanya. Hell lost another one. You are free. You are free. You are free. Hell lost another one. You are free. You are free. You are free. Hell lost another one. You are free. You are free. You are free. Pick me up. He turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master. I thank the Savior, because He healed my heart. He changed my name. Forever free. I'm not the same. I thank the Master. I thank the Savior. Isa pa. He picked me up. He turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master. I thank the Savior, because He healed my heart. He changed my name. Forever free. I'm not the same. I thank the Master. I thank the Savior. I thank God. Come on, thank Him. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, you are Thank you, worthy Lord. of all Hallelujah. our praises, Lord. Yes, Lord. We are here because of you, Panginoon. Ang lahat po ng ito ay dahil po sa kabutihang loob mo sa amin, Panginoon. Dahil nagmagandang loob ka lamang sa amin, Panginoon. We can stand freely in your presence, Lord. Because of your goodness. Because of your grace, Panginoon. And because of what you did on the cross of Calvary, Panginoon. Oh, you deserve all our praise. Come on, church, welcome His presence in this place. Open your lips. Exalt His holy name. Oh, hallelujah. Jesus, You hallelujah. are so good, Lord. You are so good. Oh Lord, you've searched me. You know my ways. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me in every season. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You go before
Your hand upholds me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Lord, you have overcome the grave. Your glory fills the highest praise. What can separate me now? You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. And when the earth fades, falls from my eyes, you stand before me. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave, and glory fills the highest praise. What can separate me? Now, come on, church, sing at the cross. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Sing at the cross. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it
when you said that it is done. Oh Lord, you search me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Oh Lord. Oh Lord, you search me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. I know. I know you love me. I know. I know you love me. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa liksik mo po, O Diyos, lahat ng aming nararamdaman, lahat ng aming kalagayan, Panginoon, lahat ng aming tinatagong hinanakit sa mundong ito, Panginoon, or kahit kanino man, Panginoon, mga kasalanan, O Diyos, haliksik mo po lahat. But despite of all those, Lord, you love us more than anything else, Lord. You love us, Panginoon. Minahal mo ako, Panginoon. Despite my dirt, Panginoon. Lahat ng bahid namin, O Diyos. But you loved us unconditionally. And even, Panginoon, inilaan mo, inalay mo ang buhay mo para sa amin, Panginoon. Ano pa nga bang klaseng pagmamahal ang hihigit sa pagmamahal mong ibinigay sa amin? Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord, you search me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Yes, Lord. I know you love me. For the last time po. Oh Lord, you search me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Oh, I know you love me. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon po na magpuri po sa iyo sa oras po na ito. And we acknowledge, Lord, this great love that you have for us. Hallelujah. Samahan mo po ang bawat isa, Panginoon. Open up our hearts, Lord, na tumanggap fully, Lord, ng iyong mga salita sa oras na ito. Panghawakan mo po ang bawat isipan, Panginoon, na wala pong distractions na pumasok sa aming isip, sa aming mga puso as we listen, Lord God. Samahan mo po ako, Panginoon. Linisin mo po ang aking kaibuturan. At walang pangalang maparangalan kundi ikaw lamang. Sa pangalan ni Jesus, we pray. Amen. Good morning. Good morning po.
pang sebiyanin ka na akong inuman. Grabe po na. Actually, ito pong kanta, yapi ng ampuy tayo eh. Kaya lang, siyempre, we have to share the word and enjoy it. Amen? Palakpakan po muna natin ng Panginoon. Thank you, Lord, for this another opportunity, privilege, to share po a word, ang mga salita ng Panginoon po sa ating lahat. Okay, narinig naman po ako na maayos dun sa likod. Hallelujah. Okay. So, basahin po natin ang ating screen. Tara, kain tayo. Narinig niyo na po yan? Tara, kape tayo. Pero ang isa sa pinakamasarap na marinig sa buhay na to ay ang salitang libre ko. Hallelujah. Di ba mayroong mga pagkakataon na ganyan, yung tipong wala kang babayaran pero ang dami mong pakinabang, di ba? Grabe. Siyempre, yung isa dyan, yung mahilig man libre. Oo, yung mga may pa-chocolate pa, ganon. And ito pa, di ba? Yung tipong isusurprise ka na lang bigla. Di ba? Ang sarap yan sa feeling, yung tipong bibigyan ka. Kahit napakaliit or whatever amount it is, still, masarap po ang bigyan or makareceive ng regalo, no? Siyempre, di ka naman gumastos pero meron ka, nagkaroon ka, di ba? At isa pa sa mga pinakamasarap ay ito. Ay, tinsan niya po. Yung pong nandun sa picture na yon, namumroblema po sila sa utang. Tapos dito po, nakaalpas na po sila sa utang. Di ba masarap yan? O what more na mas masaya at mas masarap, yung tipong bayad na yung utang mo, pero hindi ikaw ang nagbayad. Diba? Have you ever encountered that kind of situation? Siguro mahirap yun ma-encounter. Pero, the thing is, ang sarap kapag nakaalpas ka na sa mga bagay na pinagkakautangan mo. Okay? So, those three situations, or those analogies po, leads to our main topic for today. Everybody read. Tetelestai. Lakasan po natin. Tetelestai. That is a Greek word for the last word po na binanggit ng Panginoon ay sinigaw po niya. It is finished. Sa John 19 verse 28 hanggang 30, nakapaloob po iyon. Pero ang focus po natin sa today's talk is yung buong 19. Pero hindi ko po babasahin kasi 30 po yun. Okay, let us stand po to give respect to the words ng Lord. Sa John 19:28 to 30. Basahin po natin ang sabay-sabay. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Now, a vessel full of sour wine was sitting there, and they filled the sponge with sour wine, put it on hyssop, and put it onto his mouth. So when Jesus had received the sour wine, he said, It is finished. And bowing his head, he gave up his spirit. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede na po tayong makaupo. Hallelujah. And going back po, tetelestai. Okay? So, sa translation po niya dun sa kanina na it is accomplished or it is finished, ito po yung kanyang word na directly sa Greek wordings. But, in another translation, tetelestai means paid in full. Okay, literal niyang meaning yon, paid in full. Bayad na siya ng buo. Okay? So, kung meron man dyan po ang mga mayroong utang, yan, sa mga may bayarin, tulad ko, mga kuryente na yan. Paid in full, di ba? Yan, ginagamit po yung word na yan, yung tetelestai kanina, sa iba't ibang mga context sa ancient times, okay? Sa mga bayarin po, nilalagay siya sa mga sa mga resibo or a stamp baga na nakasulat na tapos na, may nabayaran na yung buwis or yung utang sa buwis nabayaran na ng tao
o kaya naman nabayaran mo na yung isang produkto or kompleto na yung hulog mo or dun sa obligasyon mo sa pagbabayad. Paid in full. Okay? Kumbaga, wala na siyang pagkakautang pa or wala nang sabit. Sa trabaho din po, ginagamit siya o kaya sa mga misyon, okay? Sa mga military. Ginagamit po siya kapag natapos na yung gawain o kaya naisakatuparan na or nakumpleto na ang isang assignment. Katulad ng isang sundalo o kaya ng isang military personnel. Okay? At natapos na ng manggagawa yung ipinapagawang trabaho sa kanya. Parang kahalintulad siya ng salita natin sa panahon natin na mission accomplished. Mission accomplished. Ganun po, no? And sa relihiyosong handog po or sa mga sacrifices, okay, kapag yung pare nakatanggap or ganap na niyang inalay yung tinanggap nilang alay, okay, ang term doon is completed na yung sacrifice. Okay, ganun siya. Paid in full. Parang ganun. And of course, ginagamit din po siya sa hukuman or sa bilangguan. Kapag wala nang natitirang kaso yung tao. Okay, tetelestai. Ganun po siya karaming sinasaklawan na meanings. Okay, wala nang natitirang kaso, tapos na yung bayarin niya or yung kaparusahan niya, tapos na. Okay, so yun po yung context ng term na yon. Now, let us look at this picture. Yan, that is a depiction of the suffering of the Lord. No, kasi pangit naman kung sabihin ko yan si Lord. Na. Okay, so hindi tayo nag-ano ng mga pictures. But, kung aalamin po natin yung talagang totoong itsura, mas malala pa po dyan daw, according to scholars, biblical scholars, na mas malala pa dyan yung nangyari sa kanya. Grabe. And we oftentimes forget, nakakalimutan natin na ganyan po ang naganap sa Panginoon. So sa John 19 po, ang buong chapter na yon, nakalista po lahat ng mga sufferings ng Panginoong Jesus. Okay, so in order for us to understand or to get the concept po yung finish, yung it is finished, dun sa umpisa pa lang ng 19, makikita na natin kung ano yung mga napagdaanan niya. No? Isa po doon ay, he was scourged or nilatigo. Tandaan po natin yung latigong ginamit sa kanya, yung may ngipin sa dulo. Tapos kapag tumama sa balat niya, babaon yun, tapos hihilain. Ganun po ka-brutal yung scourging na ginawa sa kanya. So, he was also mocked and humiliated. Okay? Di ba, binastos siya ng mga sundalo nun. Okay? And tinanggalan siya ng damit, tapos pinasuot yung robe. Okay? Ano pa po? Sinampal, inunsulto publicly. He was rejected also by his own people. Okay? Yung mga Jewish leaders. No? Sila pa yung mismong nagpapako sa kanya. Okay, people chose to reject Jesus instead na tanggapin siya bilang hari. He was unjustly condemned. Okay, siya ay unfairly na ginudged. Okay? Pilate found no fault in him pero binigay pa rin siya sa mga Jewish leaders to be crucified. Okay? Jesus suffered injustice though inosente po siya. Ano pa pong mangyari? Binuhat niya yung cross. Meron akong nabasa dati, ang bigat daw nun, sobra pa sa 5 tao. Yung bigat nung cross. Okay? Jesus carried his own cross toward Golgotha. Imagine po, bundok na yon, tas mabato pa, tas magbubuhat ka ng ganong klaseng laki ng cross. So, sa yun, sa mga bagay na napagdaanan niya. He was crucified, pinako dia po. Ne? And he was counted among criminals. Isinali siya, ibinilang siya bilang isang kriminal. Isinali sa mga kriminal doon sa pagkakapako niya. May kasama pa siyang mga tawag doon, robbers, di ba? His clothes were taken away. Nalisan siya ng damit. So, public humiliation po yon.
nakaranas siya ng physical na thirst. Naubusan siya ng liquid, tubig, may dehydrate niya po, kaya siya nauhaw. No, extreme thirst po ang naganap sa kanya, extreme physical suffering. And emotional suffering na rin po, no? And of course, yung notable po na nangyari sa kanya, sinaksak po siya sa tagiliran. And of course, siya po ay namatay. Yun po ang huling or yung buong laman ng John chapter 19. Now our focus is the mission is accomplished. Yung pinakahuling salita na, ano po ulit? Tetelestai, or it is finished. It is done. Okay? Naganap na, tapos na, nabayaran na, paid in full. Now, for us to acknowledge or appreciate man lang po, no, yung mission na yon or yung sinabi niya na it is finished, na ano ba yung finished na Amanuan? Na ano ba yung tinutukoy niya na finished doon? Actually, it is a mission na gagawin talaga niya. And it was already prophesied and sinabi na yon sa panahon pa lang ni Prophet Isaiah. Kung mababasa po natin, kung binasa po natin ang Isaiah chapter 53, makikita po natin doon ang mararanasan ng Savior. Amen? Pero doon sa John chapter 19, nilista lahat ng mga mararanasan niya na nakadepict doon sa Isaiah 53. Hallelujah. Palakpakan naman natin ang Panginoon. That is 700 years old po. Pero lahat yon ay natupad. Kaya doon sa last word niya, it is done. Kasi accomplished lahat yung mga yon. Amen? Let us read Isaiah 53. Ganito po yung laman niya. Who has believed our message, and to whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up before him like a tender shoot, and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him. Ito po medyo nag-wonder po ako. Pero tingnan po natin yung verse 2. He had no beauty or majesty to attract us to him. Nasabi sa akin dati yan ng isang pastor na maybe, sabi niya, ang physical appearance ng Panginoong Jesus, hindi siya attractive physically. Pero another commentary po, sabi naman nila, dahil yun sa trabaho ng dun sa kalikasan ng trabaho na meron siya. Ano po kasi yung trabaho nila? Carpenter. Pag carpentero ka, sigurado, retang appearance mo, keng obra masakit at alabalo na po yung kain ng karpentero na magabraking wall, di ba? So, yun po. Kaya yan po yung pagkakaintindi ko dun sa 2. Pero, that is another question for debate. But, yeah, nabuhay po ang Panginoong Jesus sa isang kababaan, no? Itang humble beginnings, Isaiah 53. Nabuhay siya ng ganon? Yes! Number 3, verse 3, sabi po niya, He was despised and rejected by mankind. Amen? Totoo naman, naganap yun sa John 19. A man of suffering and familiar with pain. Diba? Trabaho niya, karpintero. Masakit ang obra na. Like one from whom people hide their faces, he was despised and we held him in low esteem. Pinahiya siya. Hallelujah. Surely He took up our pain and bore our suffering. Lahat ng nararanasan nating sakit, He bear with it. Siya yung humawak, siya yung kumuha. Kumuha ng lahat ng suffering that is intended for everyone. Hallelujah. Yet, we considered Him punished by God. Pero sabi ng mga Sanhedrin nun, di ba? Pinarusahan siya ng Panginoon, kaya siya ganyan. Oh. Stricken by Him and afflicted. Kaya siya nasaktan ng ganyan kasi pinaparusahan daw siya. Tama? Yun po yung mga sinabi ng mga tao nun. But He was pierced. Hallelujah. This is 700 years before John 19 happens.
He was pierced for our transgression. Anong naganap bago siya mamatay? Sinaksak pa siya, di ba? Grabe. In every little detail, happened. Ganun katotoo ang Panginoong Jesus. Palakpakan naman natin, hallelujah. He was crushed for our iniquities. Binugbog. The punishment that brought us peace was on Him. Yung parusa na nakapagbigay sa atin ng kapayapaan ay ipinataw sa Kanya. By His wounds, we are healed. Hallelujah. We all like sheep have gone astray. Tayo po ay napariwara. Each of us has turned on our way. Nagkanya-kanya. Di ba yung mga disciples niya, nagkanya-kanya? And the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Ang ibig sabihin po nito, lahat ng mga lies, kasinungalingan, mga bagay na ginawa nating kasamaan, anumang klase po yon, ay sa Kanya ibinuntong. All the iniquity of all of us was laid on Him. Yun po yung sinasabi doon. He was oppressed and afflicted, yet He did not open His mouth. Hindi niya binuksan ang kanyang bibig para magreklamo. Para daw siyang isang tupa na kakatayin. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent. Tahimik yamo po. Kabang gagawan da kaya kega na ganang masakit. He did not open His mouth. Nung binabasa ko po ito ulit, nung nilalagay ko siya dito, I realized once again itong mga bagay na to. Grabe. Bakit minsan nakakalimutan ko itong mga bagay na napagdaanan niya? By oppression and judgment, He was taken away. Kinuha siya kasi ginudge na siya ng mga Sanhedrin nun, ng Sanhedrin. Yet, who is of His generation protested? Sino bang nagtanggol sa Kanya nun para hindi siya mapako? Diba? Walang nakipagpatayan sa Kanya, para sa Kanya doon. Wala. For He was cut off from the land of the living. Tama, mamamatay siya. For the transgression of my people, He was punished. He was assigned a grave with the wicked and with the rich in His death, though He had done no violence, nor was any deceit in His mouth. Siya po ay ibinilang na siya ay mailibing sa kasama ang mga wicked, masasama. Okay? And hindi niya po yun deserve. He doesn't have any deceit. Hindi siya nagkaroon ng kahit anong kasinungalingan sa kanyang bibig. Pero ibinilang siya sa mga masasama. Yet, ito po yung pinakamasakit dito. It was the Lord's will to crush Him and cause Him to suffer. Kalooban ng Panginoong Diyos na pagdaanan ng Panginoong Jesus ang lahat ng paghihirap po na yon. Para kanino? Para sa'yo. Let that sink in po. Kalooban ng Panginoong Diyos na pagdaanan ng Panginoong Jesus, lahat ng yon para lamang sa'yo. And though the Lord makes His life an offering for sin, the Lord makes His life an offering for sin. He is willing to be an offering for sin. He will see His offspring and prolong His days, and the will of the Lord will prosper in His. Totoo, mabubuhay siya. Nakasulat, oh. After He has suffered, He will see the light of life and be satisfied. By His knowledge, my righteous servant will justify many, and He will bear their iniquities. Therefore, I will give him a portion among the great, and he will divide the spoils with the strong. Because he poured, binungos niya lahat ng kanyang buhay. Ibig sabihin po, walang matira, even his blood, and lahat ng liquid sa kanyang katawan. Hallelujah. Unto death, hanggang siya ay mamatay.
and was numbered with the transgressors. For he bore the sin of many and made intercession for the transgressors. Grabe, even at the last words, naganap po yun sa John chapter 19. Ano po itong words na to? Sabi niya, made intercession for the transgressors. Ano po kasi yung mga words ng Panginoon noon? Ama, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Made intercession. Ang ibig sabihin po ng intercession, siya ay nagdasal para sa kapakanan ng iba. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. When Jesus shouted, "It is finished," sa John chapter 19 verse 30, He was declaring that the exact checklist, lahat po ng nandun sa Isaiah chapter 53 ay successfully completed. Palakpakan natin ng Panginoon. Lord, thank you so much, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. What was accomplished? Let us list them down again. Paid for sin. Binayaran niya ang kasalanan. Pinasan niya ang lahat ng kasalanan at pagkakamali ng tao para tayo po ay mapatawad. He absorbed divine judgment. Tinagkap po niya ang parusa ng Diyos. Siya ang tumanggap ng kaparusahan na para sana sa atin. Para magkaroon po tayo ng kapayapaan sa Diyos. Ma-reconcile tayo sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Come to think of it, no? Could we do that sa ibang tao na ako na, kunwari, death sentence, yung kapwa mo, di mo siya kakilala, tapos sasabihin mo ba dun sa mamumugot ng ulo niya, ako na lang. Di ba? Hindi. We are talking about a 100% God po dito, no, na willing na isakripisyo po ang kanyang buhay para sa isang tao na mamamatay dapat. Hallelujah. He provided spiritual healing. Hallelujah. His physical wounds and trauma brought restoration sa lahat ng mga wasak. Okay? Sa pamagitan ng kanyang mga sugat at paghihirap, us could be able to be healed. Lahat ng mga maniniwala at sasaklolo or hingi ng saklolo sa kanya, ihiling ng kapayapaan at kagalingan are healed because of His sacrifice. Next is that He offered a perfect sacrifice. He died as a guilt offering. Kumbaga, yung pangangailangan na mag-offer ng mga hayop noon ay na-end na. Tinapos niya na po. Inalay niya na po ang sang-perpektong handog. Next is, He justified the guilty. Pinawalang sala niya ang mga makasalanan. Kanina, yung sinabi ko po is, siya na yung namatay para dun sa makasalanan. Now, hindi lang yon. He justified the guilty. Pinawalang sala niya yung makasalanan. Siya na yung, kumbaga, tinuturing na sin because of His sacrifice. Hallelujah. And of course, He defeated death. He triumphed over the grave. Tinalo niya po ang kamatayan. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Hallelujah. Now, let us emphasize things about this suffering. No? Nung sa kanta po kanina, if you could see, sabi niya, I know you love me. There is no greater love than this. Gaano nga naman kabigat ang pagmamahal ng Diyos para sa atin for us to do those things. Amen? Para gawin niya yun sa atin. Una-una, ang sinungaling natin. Ang dami nating nagagawang masama sa mga bibig natin, di ba? Nasasabi. Mga nararamdaman pa lang. What more pa yung mga magnanakaw, di ba? Pumapatay ng tao. Yet, He suffered greatly para dun sa mga tao na yan. Hallelujah. This is the true depth of what the Lord had went through
noong panahon na yan. Number 1 is, he was numbered with the transgressor. So, let us emphasize this po. Sa Isaiah 53 verse 12, it is stated doon na he was numbered with the transgressor. Pag sinabi nating numbered sa Hebrew text or sa ancient Hebrew, ibig sabihin po nun, official siyang counted or catalog or inilista or ibinilang sa mga taong kriminal. Kumbaga, tinuring siyang kriminal. Grabe, isang Diyos, no? Tapos tinuring na kriminal. Diba? Ang cliche, no? Jesus was crucified at Golgotha between what? Two criminals. Isinali siya doon bilang pagkilala or pagpapakilala sa kanya sa tao na siya ay isang criminal, transgressor po, no? Lawless criminal. Isang kahindik-hindik na criminal. Yun po yung ibig sabihin nun, no? Both the Roman government and the Jewish leaders accused Jesus as a criminal. Hindi lang po yung Roman government, but also the Jewish leaders po ay inakusahan siya na isang kriminal, rebelde, criminal daw siya at rebelde siya, no? Nag-iipon daw siya ng mga tao para mag-aklas. And of course, he was daw a blasphemer. Blasphemer, no? Isang ano ba yung proper term na blasphemer sa Tagalog? Yung nang-insulto sa Diyos? Or mas malalim pa doon, no? He was arrested and condemned like a dangerous man, no? Inaresto siya na parang isang pugante, no? Ang daming umaresto sa kanya pero hindi naman siya nanlalaban. Hindi naman siya tumakas, pero ang dami-dami pang nag-aresto sa kanya. Parang pagpapakita na talagang siya ay isang criminal. Okay? Number 1 yun. Number 2 is, he suffered physical trauma and thirst. Ganito po kalalim ang naganap sa kanya. No? Let us talk about naman yung sufferings niya physically and yung thirst na nabanggit dun sa verse 29. Nung sinabi po dun sa verse 29 na I thirst, he was experiencing a catastrophic medical reality. Ulitin ko po. Catastrophic medical reality. Naka-experience siya ng isang tinatawag na hypovolemic shock. Okay? So dahil sa kakabugbog, kakapalo, kakahampas, nagkabalat-balat po yung, hindi lang balat laman. Dun sa text po sa Bible, hindi po sinabi na balat lang. Halos makita na daw yung kanyang mga buto. Kita mo nga, may gas-gas ka mo, kabaya. Pero po siya ay nanita may nga bakbak ya, tapos halos lunto na rin kayang butol. Take note, hindi siya nagreklamo. Palakpakan tayo pa, Lord. Grabe. Hallelujah. Grabe pong sakit yun, no? Tayo, may nanay nga us kanina, may sintud kabites or may lulud ka mo. Grabe nakangansab yan, di ba? Reklamo, masusura ka pa kitang bangko. O kaya itang nearest person, kamuanan me, sangkanan me. Adyang yaman makakasura. Pero yung Lord, grabe, hinampas, pinalo, binugbog, sinaktan, ininulsulto, pinatay. Pero hindi po siya nagreklamo. That is because of you. Ganun kanya kamahal. Extreme dehydration and flogging. Ibig sabihin po na dahil sa kakapalo, kakahampas sa kanya, nagkalapnos-lapnos, nagkabalat-balat, lumitaw ang buto. And take note, hindi siya kumain for more than 24 hours. Doon sa oras po na yon. Ni water, ni pagkain, wala po siya. He marched with a cross sa isang bundok na mabato. Tapos may nga bakbak ka pakatawan, may nga lapnos ka, grabe ne. So, doon sa oras po na nasa, cross, siya ay nakakaranas ng isang tinatawag na hypovolemic shock. Nang immense volume of blood and fluid ay nawala sa katawan niya, so bumaba or nag-drop yung kanyang blood pressure drastically, then, ang kanyang utak nagtitrigger ng isang pangailangan for
thirst or water. Ganun po ka grabe na yung sobrang nararamdaman niyang sakit, kailangan na daw siyang uminom. No, nagsesend ng message ang kanyang utak to have at least kahit anumang klase ng tubig. Okay? And then nagkaroon din siya ng isang respiratory distress sa oras po na yon. Ano po yung respiratory distress? Para lang siya huminga, yung isang hingang ganon, kailangan i-widen niya yung kanyang lungs. Tapos yung paa niya na nandito, kailangan niyang tumingkayad. Di ba makapakula rin adwa ng bites? Tapos para makahingayo, kailangan ng tumingkayad ka rin para makapuwersa yung singap. Gets you ko po? Ganun kagrabing klaseng sakit ang nararamdaman niya. Na parang deprived ang katawan niya of air. Tapos nawawala yung tubig, yung liquid niya sa katawan, bugbog, tanggal lahat ng dugo. Para lang huminga, kailangan niyang tumingkayad. Ganung klaseng physical suffering ang naranasan ng Panginoong Jesus. And my words now ay hindi po enough to explain those. Grabe po ang naranasan ng Panginoong Jesus sa cross na yon. And we always tend to forget. Amen? Nakakalimutan natin yon madalas. Yung bigat po nun. Another is the brutality of the exchange. Imagine, lahat po nung pain na nararamdaman niya physically, hindi lang po yon, but yung judicial trade, sabi nga, lahat ng kasinungalingan natin, lahat ng katraiduran natin, pagnanakaw, pagpatay, lahat ng dark thoughts natin sa utak natin, mga ginawa natin, lahat tayo ay sa Kanya itinransfer legally. Hallelujah. The Lord has laid on Him, sa verse 6 po nung Isaiah kanina, the iniquity of us all. Yung iniquity po na yon, lahat ng maiisip mo ng klase ng kasamaan yon, ay sa Kanya ipinataw. Imagine that. And all of us yun, hindi lang po sa oras na to, but the people na namatay, mabubuhay pa, lahat ng mga yon. Ipunin mo lahat ng kasamaan na yon, sa Kanya ipinataw or sa Kanya inilaid. Ibig sabihin po nun, hindi lang ipinataw, sa Kanya daw yon. Siya yung gumawa nun, parang ganun. The brutality of the exchange. Imbis na itamo pong parsalanan, iyo. Hallelujah. The next one is the weight of spiritual isolation. Imagine, from time immemorial, mula pa sa umpisa hanggang sa dulo, kasama na niya ang Panginoong Diyos. But on that moment, He was separated from God. Doon po niya nasabi yung bakit mo ako pinabayaan sa oras na yun, di ba? Because that is the first time na ang mukha, the face of God has been turned away from Jesus. Hallelujah. Hindi kasi makakatingin. Hindi niya hindi makikita ng Panginoong Diyos ang isang kasalanan. I mean, He cannot look unto Him kasi siya yung mismong kasalanan. Amen? Did you get po my point? Ganong klaseng depth or lalim ng sakit na nararamdaman niya. The next is execution of the law. The law demanded what? Ano po kasi yung batas about sin? Ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Jesus stayed doon po sa cross na yon at ibinuhos lahat sa Kanya ang lahat ng judgment, lahat ng wrath, lahat ng galit, lahat ng sumpa sa tao.
Kanino ipinataw, kanino ibinuhos, kanino ibinigay? Sa Panginoong Jesus. Let that sink in, kapatid. He did not leave a single drop of debt. Wala siyang iniwang kahit anong katiting na utang. Kaya, let us appreciate those words. Paid in full. It is finished. Grabe. Grabe. Kung titingnan mo, siyempre, marirealize mo, Lord, grabing naramdaman mo, ang sakit na naranasan mo. But, let us also think about, Lord, salamat po, kasi ikaing meging kapalit. Kitang dapat na ako'ing dumanas. All this, He suffered just for us to be paid in full. Hallelujah. These are the psychological and spiritual effect on us sa panahon po natin ngayon. Kung titingnan natin, kung i-reminisce natin lahat ng yon, syempre, makonsensya ka Huling, syempre, ang tita Yorgo dinanas yung ginuulay ang kasalanan just for us. But we could also see it in another view. Ano ba yung klase ng reaction dapat ng isang Kristiyano kapag nare-realize at naalala natin na ito ang naranasan ng Panginoong Diyos? Okay, number 1 po is, konti na lang po ito, promise. No more guilt. Hallelujah. This is weightless freedom. Ito po yung I am free. I am free. Grabe. You should feel an overwhelming sense of relief. Siyempre, may sagip na ka. Diba? Wala ka ng utang. Your debt is paid in full. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. It means God is not holding a ledger. Wala na siyang listahan. Nung oras na ikaw ay tumanggap ng totoo sa Panginoong Jesus, all of those lists or mga bagay na nakalista doon are paid. Wala na yung ledger na yon ng iyong mga past na pagkakamali. Hindi mo na kailangan bitbitin yung bagahe na yon ng hinanakit, ng shame, ng guilt, or fear of condemnation. Kahit kinokondem ka pa ng tao sa mata ng Diyos, you are not. Kung meron kang mga bagay na nagawa sa mga nakaraang buhay mo, because of Jesus, legally canceled na yung bill mo. Hallelujah. Hallelujah. Huwag na natin ipasok po sa isip natin na, makasalanan ako, di na ako pwedeng bumalik, di ako karapat-dapat. No! You are paid in full. Naghirap ang Panginoong Jesus para sa iyo. Well, sino nga ba naman ang karapat-dapat? Di ba? Pero dahil po kay Jesus, we became righteous. Dahil sa Kanya. Hallelujah. And of course, that is something to share po sa ating mga kapatid na nasa labas. Na huwag silang or iparealize natin sa kanila na, kapatid, yung mga nakaraang kasalanan mo will be paid in full. Tanggapin mo lang ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Yun ang good news na ipinapamalita natin. Hindi yung makasalanan ka kasi kaya dapat mong tanakay nga pong game. Parang ganon. Huwag natin sila i-condemn. Ang Diyos nga hindi Tayo pa kaya. Mga ganong klase ng pamamaraan. We have to express love to them in a manner na ma-realize nila na wala na yung mga nakaraan nilang mga nagawa, mga mistakes nila because of Jesus. Ganon natin siya ipamalita, no? Hindi natin ipupukol sa kanila yung mga dati nilang kasalanan. Hallelujah. And even sa ating mga kapatid, no? Tayo dito po, huwag tayo magpukulan ng mga past mistakes. Ang Panginoong Diyos nga inalis na yung listahan. Di ba? Patapos na po ako. Number 2, no more performance anxiety. Hallelujah.
Ang ibig sabihin po nito is yung mga past mentalities natin dati na kapag ginawa ko to, magkakaroon ako ng plus point sa langit. Yes! Para may grading system. Di ba? Ay, mami, akong marakala donasyon ketang ampunan na para maral ko plus points keng langit. Kahuli na. Kahuli na. Kay pala. Bala pala keng kay maleta retang pemyeno. Hallelujah. My point po is, wala tayong bagay na gagawin or magagawa para mahigitan or masabi natin na we are enough at deserving tayo. No! Hallelujah. Tandaan po natin na tsak po yung kapahamakan nating lahat kahit napakabait mo pa. Kahit napakabait mo, kahit nakakapandili keti Philippines, you are not, anong tawag, hindi po tayo karapat-dapat. Talagang tayo po ay papunta dun sa bangin na yon. Mauhulog na po tayo dun. But because of Jesus, dahil sa ginawa ni Jesus at dahil sa Kanya lamang, okay, tayo po ay naabsuelto, tayo ay nasagip, tayo po ay nakaligtas. At wala po tayong performance na pwedeng gawin para po tayo ay masagip. Kumare, mabait ka ngayon, nasa church ka, Sunday ngayon eh. Tapos, pang Monday, liwanag ka na naman transformation. Ay, tapos kaya isip mo, ay, kaya Sunday na ako mo magsalese kasi church. No, guys. No, hindi po performance ang pinag-uusapan dito. You are doing things because sinagip ka ng Panginoong Jesus. Dahil lamang sa kanyang effort, not of us. And of course, number 3, all-consuming gratitude. We are living out of love, not duty. Hallelujah. Ang buhay po dapat natin ay mamuhay po tayo ng out of love. Hindi po natin ginagawa ang mga bagay-bagay dahil takot tayo sa Diyos. Ginagawa po natin ang mga bagay-bagay dahil sa pagmamahal na meron tayo sa Kanya because of what He has done for us. Sa mga bagay na ginagawa natin sa araw-araw, let us think about na ito ba ay out of love sa Panginoon? Na ginagawa ko ba ito dahil mahal ko siya? Number 1, sa pagdalo po natin sa church. Dati nagsisimba lang tayo kasi natatakot tayo mapagalitan ng mga kamag-anak natin o kaya ng mga magulang natin. Ngayon, nagsisimba po tayo dahil gusto nating makasama, maramdaman, maranasan, at sumamba sa Diyos. Yun po ang dapat na maging reason. Okay? Number 2, sa pananalangin po. Ang pananalangin natin dati, di ba? Magpe-pray tayo kasi may problema tayo. O kaya, swertihin tayo. Sino po dito yung nag-pray na para swertihin? Dati. Dati po. Aminin po natin yan, no? Taya ka bang 20 tapos panalangin me. Ngayon po, nakikipag-usap tayo sa Diyos araw-araw dahil mahal po natin siya. Okay? At we tend to remind ourselves na mahal niya tayo, kaya natin siya kinakausap. Hallelujah. And number 3, pag-iwas sa mga kasalanan. Okay? Iniiwasan natin dati yung kasalanan dahil takot tayo maparusahan. But ngayon, iniiwasan natin ito dahil ayaw nating masaktan ng puso ng Diyos na nagligtas po sa atin. Imagine niyo po na mapaparalis ko, tapos atinsinagip kaya ko. Na anong feelings mo towards dun sa tao na nagsagip sa'yo? Siya yung namatay, instead na ikaw ang mamatay. Di ba? You will pour out love sa kanya. Hello. Hello. Siguro naman hindi ka gagawa ng mga bagay-bagay na para masaktan yung pamilya nung namatay para sa'yo, di ba? Or dun sa tao na yun, hindi mo siya pagsasalitaan ng masama kasi sinagip ka niya, di ba? Hallelujah. So we tend to iwas yung mga sins na yan because alam natin na siya yung sumagip sa atin. Okay? Pagtulong sa kapwa, tumutulong tayo sa ibang tao dati para mamukhang mabait. Now, we help other people because simply,
Mahal kasi tayo ng Diyos at mahal natin ang Panginoong Diyos. Okay? Mahal natin ang Panginoong Diyos. Kaya tayo nagbibigay or ng tulong sa ibang tao. Amen? And last, second to the last is sa larangan ng pagpapatawad po. Diba, mahirap yon, mahirap ang magpatawad even sa dati nating mga buhay. But now, natututo na po tayong magpatawad dahil alam po natin na pinatawad lang tayo. Timo po, ating kayo pong hinanakit, karengaliwaken, karengaliwan tao, or any experience po sa buhay natin sa mga nakaraang panahon. Patawarin na natin because simply pinatawad lang din naman po tayo. Doon po pumapasok yung anong karapatan nating hingin ang isang bagay na pinagdadamot nating ibigay. Diba? Kung ipinagdadamot mo ang kapatawaran, ano ang karapatan mong hingin ng kapatawaran ng Diyos? And lastly, yung pagbabasa po natin ng Bible. Ginagawa po ba natin yon na out of obligation? Dapat gawin po natin yon out of love. Worship team, pasok! And lastly po, alam po ba ninyo or kung babasahin yung Book of Mark, sa John kasi hindi po nakasulat to, pero sa Mark, noong sumigaw ang Panginoon, pwede na po tayong tumayo mga kapatid. Nung ang Panginoong Jesus ay isinigaw yan, it is finished, or sinabi niya it is finished, He breathed His last breath. And then, namatay siya, no? Ano po ang susunod na words sa Mark nun? Basahin po natin. The veil was torn. Nagkaroon na po ng chance ang tao, ng means ang tao to be seen by God freely. And that is this day. Ang kasalukuyang panahon po natin. Grace is given. Palakpakan natin ang Panginoon. Ladies and gentlemen, ang ating Panginoong Jesus. The suffering of the Lord. Hallelujah. Let us worship Him. And be reminded po ang pasasalamat sa Panginoon. Thank you, Lord, for this unconditional love. We acknowledge once again lahat ng sakit at sakit mo, Diyos, para sa isang undeserving na katulad ko. Para sa isang sinungaling na katulad ko. Para sa isang hindi karapat-dapat na tulad ko, Panginoon. You suffered so much, Lord. Grabing sakit ang napagdaanan mo. And I know that is just an expression of your love para sa akin, Panginoon. Maraming salamat. And because of this, Lord, I will live this life na nakatuon po sa iyo, Diyos, pagkat binigyan mo ko ng pagkakataon, Panginoon, to be with the Most High God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh Lord, you search me. You know my ways. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me in every season. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love
You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me. You shield my way. Your hand upholds me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Oh, you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. And when the earth fades, falls from my eyes, you stand before me. I know you love me. I know you love me. Come on, church, sing with us. At the cross, I bow my knees, where your blood is shed. there's no greater love than this. You have Have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Sing with us, church. At the cross, Come on, church. I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? For the last time po, at the cross. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. No. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate
Hallelujah. Ano pa nga bang klase ng pagmamahal, Panginoon, ang hihigit sa ginawa mo, Panginoon? For this great love na meron ka sa amin, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, for you've poured out your blood, your life para sa aming lahat. Sa isang katulad ko, O Diyos. You've sacrificed your life willingly, O Diyos. Nawa po, Panginoon, na sa araw-araw maalala ko po ito. Hallelujah. How great your love is para sa akin, Panginoon. Hallelujah. Na maibigay ko rin po ito sa kapwa ko. Na maibahagi ko ang kabutihan mo sa akin sa ibang tao, Panginoon. How you love us. How you love me, Panginoon. You are more than willing, Lord, to face this great suffering, Panginoon. Naharapin itong hagupit ng latigo, lahat ng dugo mo lumabas sa katawan mo, Panginoon, para lang sa isang katulad ko. Hallelujah. Nawa po ay maibahagi namin ito sa iba. How you love us. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, sa mensahe mo po sa araw po na ito. Baunin po nawa namin ito sa aming mga buhay, sa aming mga puso, at maibahagi sa aming mga pamilya, Panginoon. The message of your love for today, O God. Maraming salamat, Panginoon. Itinataas po namin lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila at parangal sa pangalan mo, Jesus. Everyone say, Amen. thank you, Lord. Amen. So, narinig po natin ang grabing mensahe ng Panginoon, no? Yung kanyang ginawa po. Tunay nga po na ang masasabi lang natin is, salamat, Lord. At lagi din po nating, tulad ng sinabi ni Brother Asay na, alalahanin yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa pagkakataon pong ito, parang, teka muna, para pong malungkot tayo, ngumiti naman tayo kasi binayaran na yung kasalanan natin. So dapat, masaya tayo, di po ba? O, ngitian nyo yung katabi nyo. Sige, wala siyang katabi. Amen. So, sa pagkakataon pong ito is dadako na naman po tayo sa isang bahagi ng gawain natin kung saan is magbibigay tayo ng ating karapat-dapat na ipagkaloob sa ating Panginoon. Tinatawagan ko po si Sister Jam para sa exhortation of giving. Good morning po sa bawat isa. Pakisabi sa iyong katabi, it's giving time. Pakisabi pa ulit, it's giving time. So naalala ko kanina yung sinasabi ni Kuya Asay na grabe talaga yung pinagdaanan ng Lord. Naalala ko isang part sa Isaiah 52, sabi niya, marami ang nagitla, marami ang nabigla nang siya ay makita. Hindi mawari kung siya ba ay tao. So, ganun klaseng dinanas ng ating Lord. So, ang Lord, nagbigay ng lahat-lahat sa Kanya. So, this time, tayo naman po. Amen? So, sabi ni Ses kanina, 3 minutes, sabi niya, allow me to share this Bible verse. Sabi niya sa Habakkuk, kasi it's giving time. Napakasayang magbigay kapag marami ka. What if kung sakto lang? What if kung halos wala? So ito yung naalala ko sa Habakkuk. Allow me to share this, allow me to read this verse po. Sabi niya sa Habakkuk chapter 3 verse 17. Bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng olibo, at walang anihin sa mga bukirin. Take note, that time, oy tapoy kabiyayanda. And digdagan po, sabi na po, kahit na mamatay lahat ng tupa at mawala ang mga bakas sa kulungan,
o hindi po yung makaka-bless, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Pwede tayo palakpakan ng Lord. Yung buri ng sabihan po ka rin, nung mga wala man, nung i-allow naman Lord na mawala ang ating mga kabuhayan, kasi that time, ang source of income nila is nung ninong peka marakalsese or tanam, iya pong makwalta. So sinabi na, hanggang kanong mga matelangan din hanggang tupa, hanggang mga wala lang din hanggang baka, manatiliya po rin kanong magsaya. Kasi in Diyos, ing magligtas kaya. This time, this moment po, ita naman po ing mamiyek ang Lord. Amen? And ang pagbibigay po sa gawain ng Panginoon ay isang pribilehiyo. Imagine, yes, ilagay tala kayo ni, pero rening handog nga rin, akakit na pong Lord, ing heart tamo. And every time na maghandog na pong ikapuat handog kang Lord, with a cheerful heart po dapat. Amen. Let us stand po, mga kapatid. And ipag-pray po natin ang ating mga handog sa Lord. Panginoon, salamat po sa araw-araw na pagkakalinga at pagbibigay niyo po sa amin ng mga pagpapala, Panginoon, mga pagpapalang nakikita man namin or hindi. Salamat sa mga kapatid ko po, Lord God, na walang sawang sumusuporta sa iyong gawain, Lord God, sa church na ito. Salamat, Panginoon, sa mga handog na ito, Lord God. Tanggapin mo po ng buong puso, Lord God, ang aming mga ika-10 bahagi at handog sa iyo, Lord God. At sa mga kapatid ko po na maghahandog, pagpalain mo po, Panginoon, ang aming tinapay at tubig, Lord God. At sa mga malilikom po, magamit lamang sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Sa iyo po lahat ng papuri, pagsamba, in Jesus' name, Amen. Sinasabi ng salita ng Diyos, umaapaw ay sana inyong mararanasan pag nabigay. Hey! Pag nabigay. Come on! Magbigay na may kagalakan, magbigay na wala sa puso, magbigay na may pagmamahal. Ano ang iyong tinanim sa aanihin? Kung ano ang iyong tinanim sa aanihin? Kung ano ang iyong tinanim? Amen po. So, ngayon po, sino po yung nais na magbalik ng papuri sa ating Diyos na buhay sa umagang ito? Sa mga biyayang pinagkalob niya sa atin for this past week po. Sige, ako na lang muna. Amen. So, nagpapasalamat po ako sa Lord na even hindi medyo maganda yung nangyari, pero nagpapasalamat po ako sa Lord kasi nakatayo po ako dito sa harapan nyo ngayon. Kasi po last Monday, medyo dahil sa medyo malusog po ako. Medyo lang, no? At pagbaba ko po nung tricycle namin, pumunta po kami palengke ni Gab. And pagbaba na po, is sumabit yung pantalon ko dun sa tuntungan ng paa nung tricycle sa likod. And sumabit yung pantalon. So pagbaba ito pala nakasabit. Hindi ko alam. Dahil nga sabi ko malusog ako, bumagsak po ako. And pasalamat ko sa Lord na napilay po siya ito. But hindi naman po, kahit bumagsak ako, wala naman pong dito sa balakang o dahil nga bumabata na tayo. So naghingat din po ba? Kaya mayroong lesson din po na pinakita ng Lord sa akin dito na kasi nga sobrang lusog ko na, so kailangan bawas-bawasan yung kalusugan. So, ay yung, mga excess. Kaya, yung tinuturo ng Lord na yung sobrang kain ng, dapat sapat na lang yung kinakain. Yung po isang pagtuturo ng Lord. But thanks to God, kahit na may mga aksidente nangyayari sa buhay natin, pero nandun po yung pag-iingat ng Lord. Amen po ba? O sino po yung nais na magbigay ng papuri sa ating Panginoon sa umagang ito? Amen. Si Jam daw po.
So gusto ko lang pong mag-glorify ang Lord. And since February po kasi, nag-resign na po ako. Then after nun, nag-pray ako sa Lord, Lord, specific po kasi yung prayer eh. Lord, nawa yung next work ko is walang pasok yung Sabado at Linggo. Sabi kong ganyan. So, February, March, April, ilang months yung dumaan, apply po ako. Then, ang dami kong in-applyan. Siguro kung bibilangin, siguro kahit 8 meron. Meron pa nga pong time na contract signing na po para makapag-start na ako. So, agad kong tinatanong, sabi kong ganyan, yung po bang Sunday, may pasok? So, sad to say, may pasok. So, sabi ko kasi sa Lord, once po na yung work is may pasok ng Sunday, Lord, hindi mo yon kalooban. Sabi kong ganyan. So, ang dami pong mga ayos na posisyon na inaalok, na ino-offer. And one time, nung nagpipray si Mama May, na nagpray daw siya sa Lord na yun nga, nung time na gusto niya mag-attend pero hindi siya magpapaalam, ang Lord ang gumawa ng paraan. So ako naman, sabi ko, Lord, itang prayer ng Mama May, tinupad me. Itang ka na ako, kaluwat na. So parang migtampuya pa ne. Pero sabi ko kayo, Lord, ay ko po magtampu. Mangutang kumupo ako makanyan. So, to cut the long story short, last week, yung ina-applyan ko po is tinawagan ako. Then, sabi kong ganyan, interview. Tinanong ko po, seriously na, yung po bang Sabado, Domingo may pasok? Domingo? Sabado, Linggo? Kapampangan niya po na. Yung Sabado,